Ang Barrio Silid. Sa gilid po ng kabundukan ng Mindoro, sa isang baryong tinatawag na Silid, tahimik na namumuhay ang mga tao sa gitna ng luntiang kagubatan at malawak na bukirin. Kilala po ang baryo sa kasaganahan ng ani at kalmado nitong kapaligiran. Ngunit sa likod ng payapang anyo nito ay may mga kwentong humahaplos sa takot ng bawat residente. Ang mga kwento po ng aswang. Ang baryo po ay malayo sa kabihasnan. Upang marating ito, kinakailangan pong tumawid sa makikitid na daan, tumagos po sa masusukal na gubat at dumaan sa mga tulay na yari lamang sa kawayan. Dahil din sa liblib nitong lokasyon, kakaunti ang mga bisita at ang mga residente ay bihirang umaalis. Sa baryo po ay kilala ng lahat ang isa't isa at ang mga kwento ng kanilang mga ninuno ay nananatili sa bawat sulok ng kanilang mga tahanan. Isa sa mga pamilyang kilala ko sa baryo ay ang pamilya Gonzales. Sina Andres at Isabela Gonzales ay masipag na mag-asawa na nagmamay-ari ng malawak na palayan. Mayroon silang 3 anak. Si Marga po ang panganay, si Tomas ang gitnang anak at si Elenita ang bunso naman. Ang kanilang pamilya ay masaya at puno ng pagmamahalan. Subalit, unti-unti na hindi maipaliwanag na pangyayari ang nagdulot ng pagbabago sa kanilang tahimik na buhay. Nagsimula ang lahat ng isang gabi ng kabilugan po ng buwan. Si Andres ay nagbabantay sa kanilang palayan upang tiyakin na walang mga hayop na sisira sa kanilang ani. At sa kalagitnaan nga po ng gabi, nadinig niya ang malakas na pagaspas ng mga pakpak. Sa una, inakala niyang ito ay isang malaking ibon. Ngunit habang tumatagal, ang tunog ay nagiging mas matinis at mas malapit. Sa liwanag po ng buwan, nakita niya ang anino ng isang kakaibang nilalang sa himpapawid. Ito'y hindi pangkaraniwang ibon. Ang mga pakpak nito ay malalapad at ang katawan nito ay parang tao. Tumigil ang nilalang sa itaas ng isang puno na tila nagmamasid ito. Naramdaman ni Andres ang malamig po na hangin na bumalot sa kanyang katawan at isang hindi maipaliwanag na takot ang lumukob po sa kanya. Agad siyang nagbalik sa bahay nila, dala ang kaba at ang tanong kung ano ang kanyang nakita. Kinabukasan, napansin ng mga residente ng baryo na maraming hayop ang nawawala. Mga manok, kambing at maging ang mga alagang aso ay hindi na po matagpuan. Nagdulot ito ng takot po sa lahat at ang usap-usapan tungkol sa aswang ay muling nabuhay. Ngunit walang sapat po na ebidensya kaya't ang takot ay nanatiling isang bulong na hindi masabi ng malakas. Lumipas ang ilang linggo at ang takot ay unti-unting naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga residente. Ngunit isang gabi, ang takot ay naging realidad nang magising ang baryo sa malakas na sigaw mula po sa bahay ng pamilya Gonzales. Si Marga, ang panganay na anak, ay natagpuang walang buhay sa kanilang bakuran. Ang kanyang katawan ay may malalaking sugat at ang kanyang muka ay balot ng takot. Walang makapagpaliwanag kung paano po ito nangyari. Walang nadinig na bakas ng tao o hayop. Ngunit ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan po ng matinding takot sa buong baryo. Sinisip po ng mga tao ang aswang. Ang kanilang mga dasal at ritual ay naging mas madalas. Ngunit walang katiyakan kung ito ay sapat upang maprotektahan sila. Ang pamilya Gonzales,
Sa kabila po ng kanilang pagdadalamhati ay nanatiling tahimik. Si Andres na tila nawala ng lakas ay hindi na muling lumabas ng kanilang bahay. Si Isabela naman ay naging mas mapagmatyag sa kanilang mga anak na natitira. Isang gabi, ang leader po ng baryo, si Kapitan Manolo, ay nagdesisyon na magsagawa ng isang pagpupulong. Naniniwala siya na may isang tao sa baryo na may lihim na kaugnayan sa mga pangyayari. Isa-isa niyang pinatawag ang mga residente upang tanungin kung may napapansin silang kakaiba sa kanilang kapaligiran. Sa gitna ng pagpupulong, isang matandang babae na nagngangalang Aling Marta ang sinisi ng ilan. Si Aling Marta ay kilala sa baryo bilang isang mahiwagang babae. Siya ay bihirang makihalubilo o kadalasang nakikitang naglalakad sa gubat tuwing gabi. Marami ang naniniwala na siya daw ay isang aswang. Ngunit walang ebidensya laban kay Aling Marta. Sa kabila po nito, ang kanyang pangalan ay patuloy na binibigkas sa bawat bulong at kwentuhan. Ang takot po sa baryo ay lalong lumala at ang mga residente ay naging mas mapanlinlang sa isa't isa. Lumipas ang mga buwan at ang baryo ay tila nilamon po ng kadiliman. Ang mga pangyayari ay naging mas madalas. Ang mga hayop ay patuloy na nawawala at ang ilang residente ay biglaang nagkakasakit at namamatay nang hindi maipaliwanag. Ang kagubatan na dati ay kanilang pinagkukunan ng pagkain at pangkabuhayan ay naging lugar ng takot. Walang gustong magtungo doon kahit na sa liwanag po ng araw. Samantala, ang pamilya Gonzales ay nagpatuloy sa kanilang pamumuhay. Ngunit ang kanilang tahanan ay naging tila isang libingan. Si Tomas, ang gitnang anak, ay nagsimulang magkaroon ng bangungot tuwing gabi. Sinabi niyang may nilalang na sumusubok pumasok sa kanilang bahay. Isa daw na nilalang na may pulang mga mata at mahahabang mga kuko. Isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, nadinig nila ang malakas na kalabog mula sa kanilang bubong. Nang tignan ni Andres, nakita niya ang bakas ng isang kakaibang nilalang. Malalaki ang mga paa at mayroong mahahabang kuko. Ngunit bago pa niya masuri ito ng husto, ang bakas ay nawala sa pagbuhos ng ulan. Sa wakas, dumating ang puntong hindi na kayang tiisin ng pamilya Gonzales ang kanilang kalagayan. Nagpasya silang lisanin ng ang baryo. Ngunit ang kanilang pagtakas, isang huling trahedya ang naganap. Habang sila po ay nasa gitna ng kagubatan, bigla pong lumitaw ang nilalang na matagal na nilang kinatatakutan. Sa kabilugan ng buwan, tumambad sa kanila ang anyo ng aswang. Isang nilalang na hindi ganap na tao at hindi rin ganap na hayop. Ang mga mata nito ay nagliliyab at ang bawat galaw nito ay puno ng kasamaan. Tumakbo ang pamilya, ngunit isa-isa silang nahuli. Ang huling nakita ni Isabela bago siya mawala ng malay ay ang mukha ng nilalang na parang nagtataglay ng isang ngiti na puno ng kasamaan. At nang magising siya, siya na lang ang natira at ang kanyang asawa at mga anak ay nawala at ang baryo nila ay tila nawala na rin sa kanyang mga alaala. Sa mga sumunod na taon, ang kwento ng baryo ng Silid ay naging bahagi ng mga alamat. Wala nang nagbalik sa lugar na iyon at ang pangalan nito ay unti-unting naglaho sa mapa. Ngunit ang kwento ng pamilya Gonzales at ang kanilang bangungot ay nanatili sa bulong ng mga tao. May nagsasabing ang
aswang ay patuloy na nagtatago sa kagubatan, naghihintay ng mga bagong biktima. Ang bahay ng mga Gonzales na naiwan sa pagkawasak ay nanatiling isang paalala ng kadilimang bumalot sa lugar. Hanggang ngayon po, ang baryo ng Silid ay isang alamat na ginagamit upang magbigay babala sa mga tao. Sa bawat kapilugan ng buwan, sinasabing ang kagubatan ay nagiging buhay. Ang hangin ay puno ng bulong at ang mga anino ay nagiging bahagi ng dilim. At sa gitna nito, ang aswang ay naghihintay at naghahanap ng susunod nitong biktima. Sa paanan po ng kabundukan ng Sierra Madre, naroon ang Baryong Luntian, isang tahimik na pamayanan na tila nakakulong sa pagitan ng malawak na kagubatan at matatarik na bangin. Ang baryo ay may maliit na populasyon. Halos lahat ay magkakakilala at bawat isa po ay umaasa sa lupa at gubat para sa kanilang ikabubuhay. Ngunit sa likod po ng payapang panlabas ng baryo ay naroon ang mga usap-usapan tungkol sa isang matandang sumpa, isang karamdaman na tinatawag nilang yanggaw. Sinasabing ang yanggaw ay hindi lamang sakit kundi isang sumpang naging daan upang ang isang tao ay magbago ng anyo. Ang mga biktima nito ay unti-unting nawawala sa sarili, bumibigay sa isang uri ng gutom na hindi kayang punan ng karaniwang pagkain. Sa gabi, ang kanilang mga anyo ay nagbabago. Ang balat ay nagiging magaspang at maitim. Ang mga kuko ay humahaba at ang kanilang mga mata ay nagiging kulay pula na tila nag-aapoy. Ang kwento po ng yanggaw ay matagal nang umiikot po sa baryo. Ngunit wala ni isa ang may lakas ng loob na kumpirmahin kung ito ba ay totoo o bahagi lamang ng alamat. Ngunit sa isang pamilya sa baryo, ang sumpa ay naging isang pangungot na hindi nila matatakasan. Ang pamilya Salazar ay isa sa mga pinakamatagal na pong naninirahan sa baryo. Kilala sila bilang mabubuting tao. Masipag po sila sa pagsasaka at mapagmahal ang kanilang pamilya. Ang haligi po ng kanilang tahanan ay si Mang Ruben, isa pong matandang magsasaka na palaging laman ng bukirin. Ang kanyang asawa naman po ay si Aling Estrella, isang magaling na mananahi na tinatawag ng karamihan kapag may kasalan o pista. Mayroon po silang 3 anak. Si Marcos ang panganay na lalaki na 25 anyos, si Clara ang dalagitang 18, at si Miguel ang bunsong 12 taong gulang pa lamang. Tahimik po at simple ang pamumuhay ng pamilya Salazar hanggang sa isang araw na bumalot ang dilim sa kanilang baryo. Si Marcos na matagal nang nagtatrabaho sa kagubatan bilang isang manggagawa ng uling ay bigla pong nagkasakit. Nagsimula itong bilang isang simpleng lagnat, ngunit habang lumipas ang mga araw, ang kanyang kondisyon ay lalong lumala. Ang kanyang balat ay tila nawawala po ang kulay at ang kanyang mga mata ay nagiging mapungay at nanlalabo. Sa bawat araw na lumipas, ang sakit ni Marcos ay naging mas misteryoso. Kahit na anong gawin ng albularyo ay hindi po bumubuti ang kanyang kalagayan. Isang gabi, nadinig po ni Aling Estrella ang kanyang anak na umiiyak mula sa kanilang silid. At nang pasukin niya ito, nakita niyang si Marcos ay nakaluhod sa sahig, nanginginig habang hawak ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa dilim.
at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi din nagtagal. Nagsimula nang mapansin ng buong pamilya ang kakaibang pagbabago kay Marcos. Sa araw, siya po ay tahimik at matamlay. Ngunit sa gabi, tila may ibang anyo ang kanyang katawan. Minsan po, madidinig nila ang malalim niyang paghinga na parang isang hayop at ang kanyang mga kuko ay tila mas mahaba kaysa dati. Hindi nila maipaliwanag ang mga pangyayari, ngunit ramdam nila na may masamang nangyayari. Isang gabi, nagising po si Clara dahil po sa kakaibang tunog mula sa labas ng kanilang bahay. Sa bintana, nakita po niya ang anino ng isang nilalang na tila may malaking pakpak. Agad niyang ginising ang kanyang ama. Ngunit nang lumabas sila upang tignan, ay wala ng kahit ano. Sa may sahig naman ay nakita nila ang bakas ng paa na mas malaki pa kaysa sa normal na tao. Hindi po nagtagal. Nagsimula nang mangyari ang mga kababalaghan sa baryo. Ang mga hayop ay biglang nawawala at ang ilan ay natatagpuan ng wala ng laman loob. Ang mga residente ay unti-unting nabalot ng takot at ang bawat pamilya ay nag-ingat na huwag nang lumabas kapag gabi. Ngunit hindi po nagtagal. Ang takot ay lumapit sa mismong pinto ng mga Salazar. Habang nagbabantay si Mang Ruben sa kanilang bakuran, bigla pong lumitaw ang isang nilalang na tila hayop ngunit may anyong tao. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang kanyang mga mata ay parang nagbabaga sa dilim. Agad na pumasok si Mang Ruben sa kanilang bahay at isinara ang lahat ng bintana at pinto. Sa umaga, natagpuan nila ang isang ligaw na aso na nilapa sa kanilang bakuran. Ang katawan nito ay puno ng mga sugat at ang dugo nito ay tila sinipsip. Nagsimulang magduda si Mang Ruben na ang kanilang anak na si Marcos ay maaaring may kinalaman sa mga nangyayari. Ngunit hindi niya ito magawang aminin. Habang tumatagal, ang kalagayan ni Marcos ay lalong lumalala. Hindi na siya kumakain ng karaniwang pagkain at palagi siyang umaalis tuwing gabi. Sinundan siya ni Clara at nakita niyang pumasok si Marcos sa kagubatan. Sa gitna po ng dilim, nakita niya ang kanyang kapatid na nagbabago ng anyo. Ang kanyang katawan ay lumaki. Ang kanyang balat ay nagiging makapal at kulay abo. At ang kanyang mga kuko ay nagiging mahaba at matatalas. Hindi po makapagsalita si Clara. Tumakbo siya pabalik sa kanilang bahay ngunit alam niyang wala na siyang magagawa upang ibalik ang dating Marcos. Sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang kapatid ay unti-unti nang nagwawala sa sumpa ng isang yanggaw. Ang baryo ay nagkagulo nang magsimula nang mawala ang ilang residente. Ang mga katawan ng ilan ay natagpuan sa kagubatan. Wala ng laman loob at puno ng sugat. Ang mga albularyo ay nagsagawa ng ritual upang itaboy ang masasamang espiritu. Ngunit wala ding nangyari. Sa bawat kabilugan ng buwan, ang takot ay bumabalot sa buong baryo at walang sino man ang lumalabas ng kanilang bahay. Ang pamilya Salazar ay patuloy na nagdurusa sa kanilang tahanan. Si Mang Ruben, na alam ang kanyang anak ay naging isang halimaw, ay hindi na malaman ang gagawin. Si Aling Estrella, sa kabila ng kanyang pagmamahal bilang ina, ay nagdadasal na sana'y matapos na ang sumpa sa kanilang pamilya. Nagdesisyon si Mang Ruben na tapusin na ang lahat. Dinala niya ang kanyang itak at sinundan si Marcos sa kagubatan. Sa gitna po ng dilim,
hinarap niya ang kanyang anak na ngayon ay ganap na nanayanggaw. Sa isang sagupaan na puno ng luha at sakit, nagawa niyang saktan si Marcos. Ngunit bago ito tuluyang nawala ng buhay, tumingin ito sa kanyang ama at tila may pahiwatig ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Matapos ang trahedya, unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang pamilya Salazar ay naiwan sa matinding lungkot, ngunit alam nilang wala na ang sumpa. Ang baryo ng Luntian ay nanatiling balot ng misteryo at ang kwento ng nayanggaw ay nanatiling bahagi ng kanilang alamat. Isang paalala na ang dilim ay maaaring manahan kahit sa pinakapayapang lugar. Sa lalawigan ng Capiz, may isang bayan na tinatawag na Santo Rosario. Ito'y isang tahimik na lugar at napapalibutan ng mga bukirin, kakahuyan at ilog. Ang mga residente nito ay kilala bilang mapagkumbaba, masipag at malapit sa simbahan. Subalit, sa likod ng payapang imahe ng Santo Rosario ay naroon ang mga kwento ng mga nawawalang tao, mga hayop na walang buhay at ang mga tunog na hindi maipaliwanag tuwing gabi. Ang bayan ay binalot ng takot, hindi dahil sa likas na panganib kundi dahil sa aninong gumagala sa dilim, kung tawagin ay ang aswang. Ang mga matatanda sa lugar ay palaging nagkukwento tungkol sa mga aswang na gumagala sa gabi. Mga nilalang na kayang magbalat kayo bilang ordinaryong tao tuwing araw, ngunit nagiging halimaw kapag lumubog na ang araw. Sinasabing ang Capiz ang tahanan ng mga maraming aswang, ngunit wala pa rin ni isang nakapagpatunay ng kanilang tunay na anyo. Subalit sa Santo Rosario, ang anino ng katotohanan ay mas malapit kaysa sa inaakala ng marami. Si Mang Celso, isang magsasakang mahigit 50 taong gulang, ang pinakamatandang residente ng Santo Rosario. Siya ay kilala bilang tagapagsalaysay ng mga alamat tungkol sa mga aswang. Ang kanyang pamilya ay binubuo ng kanyang asawa na si Aling Marta at ang kanilang anak na sina Lilia, 16 na taong gulang, at si Anton, 11 taong gulang. Ang kanilang buhay ay simple ngunit puno ng kwento ng kababalaghan. Isang araw, nagkaroon ng kakaibang pangyayari sa kanilang sakahan. Ang kanilang mga alagang baboy ay natagpuang wala ng buhay. Ang kanilang mga tiyan ay punit at walang laman. Inakala nilang ito'y gawa ng ligaw na hayop. Ngunit walang bakas na mga paa o kahit anong palatandaan ng karaniwang gumawa nito. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga hayop sa kanilang paligid ay patuloy na nawawala at ang mga bulong ng baryo tungkol sa aswang ay muling umalingaw-ngaw. Sa gitna ng pagkalito ng pamilya ni Mang Celso, dumating si Aling Sabel, isang matandang babae na kilala bilang magaling na manggagamot mula sa kalapit na baryo. Siya ay masyadong tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa mga residente. Siya ay may kakaibang anyo. Maliit ang kanyang katawan, laging nakasuot ng kulay itim, at ang kanyang mga mata ay tila laging nagmamasid. Sinasabi ng ilan na siya ay isa daw aswang, ngunit wala namang ebidensya upang patunayan ito. Sa mga sumunod na araw,
Ang mga kakaibang pangyayari sa Santo Rosario ay lalong lumala. Hindi lamang mga hayop ang nawawala, kundi pati ilang residente ng baryo. Ang mga tunog ng pagaspas ng pakpak sa gabi ay lalong lumalakas, at ang mga anino sa dilim ay tila mas nagiging buhay, at ang takot ay lumukob sa buong bayan. Habang nagbabantay si Mang Celso sa kanilang sakahan, nadinig niya ang kakaibang tunog mula sa kakahuyan. Sa liwanag din ng buwan, nakita niya ang isang nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo. Ang katawan nito ay parang tao, ngunit ang mukha naman ay tila isang halimaw. May mahahabang ngipin at pula ang mga mata, at nang lumapit ito, agad niyang inihanda ang kanyang sibat. Ngunit bago pa man siya makagalaw, bigla itong naglaho sa dilim. Sa kanyang puso, alam ni Mang Celso na ang nakita niya ay isang aswang. Ang takot at kaba ay unti-unting nagbalot sa kanyang kaisipan. Ngunit alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Sinimulan niyang ikuwento sa mga residente ang kanyang nakita. Ngunit karamihan ay hindi naniwala sa kanya. Sa kabila ng kanilang pagdududa, ang takot sa baryo ay mas lumalim pa. Hindi rin nagtagal, ang unang nawawalang tao ay natagpuan sa gilid ng ilog. Ang katawan ng biktima ay puno ng sugat, at ang kanyang laman loob ay wala na. Ang mga residente ay nagsimulang maghinala na ang aswang ay nasa kanilang paligid. Ang mga dasal at ritual ay sinimulan upang itaboy ang masamang espiritu. Ngunit walang nakapagpigil sa sunod-sunod na trahedya. Ang mga pamilya Santo Rosario ay naging mas alerto. Ang mga bahay ay nilagyan ng mga bawang at asin, at ang mga bintana ay sinarhan ng krus. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, ang anino ng aswang ay patuloy na gumagala tuwing gabi at naghahanap ng susunod nitong biktima. Habang lumalalim ang mga pangyayari, nagsimulang ikwento ng mga matatanda ang alamat ng aswang sa kapis. Sinasabi nilang ang mga aswang ay nagmula sa isang sinaunang sumpa, kung saan ang isang pamilya ay isinumpa upang mabuhay bilang mga nilalang ng dilim. Sila ay nagtatago sa anyo ng tao tuwing araw, ngunit pagdating ng gabi, sila ay nagiging halimaw na gutom sa dugo at laman. Ang sumpa ay ipinapasa sa bawat henerasyon, at ang tanging paraan upang matigil ito ay ang pagtuklas ng kanilang tunay na anyo. Sa bawat kwento ng matatanda, mas lalong nagiging malinaw kay Mang Celso na ang mga pangyayari sa kanilang bayan ay hindi na simpleng kababalaghan lamang. May mga aswang na naninirahan sa Santo Rosario, at ang kanilang layunin ay mangitlog ng takot at kamatayan. Nagdesisyon si Mang Celso na harapin ang aswang sa kanyang sariling paraan. Sa tulong ng ilang matatapang na residente, nagsimula silang magbantay sa gabi. Ginamit nila ang mga lumang ritual ng kanilang mga ninuno, tulad ng paggamit ng langis na nagbabaga kapag ang aswang ay malapit, at ang paglalagay ng kawayan sa mga paligid upang hadlangan ang nilalang. Sa kabila ng kanilang pag-iingat, dumating ang gabi na ang aswang ay muling lumitaw. Sa isang matinding sagupaan, nagawa nilang saktan ang nilalang, ngunit hindi nila ito tuluyang napatay. Tumakas ito sa kagubatan, ngunit ang sugat na iniwan nila ay naging daan upang matuklasan nila ang katotohanan. Sa pagsikat ng araw, natagpuan nila si Aling Sabel na sugatan
at nanginginig sa loob ng kanyang bahay. Ang kanyang katawan ay puno ng galos at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Alam ng lahat ng siya ay aswang at siya ang kanilang hinahanap. Ngunit sa kabila ng kanilang galit, napagtanto nilang ang sumpa ng aswang ay mas malalim kaysa sa inaakala nila. Isang sumpang nag-uugat sa kasaysayan ng kanilang bayan. Matapos ang trahedya, unti-unting bumalik ang katahimikan sa Santo Rosario. Subalit, ang mga sugat na iniwan ng aswang ay hindi basta naghihilom. Ang pamilya ni Mang Celso ay nanatiling alerto. Ngunit alam nila ang tunay na laban ay nasa kanilang kalooban. Ang paglaban sa takot na dulot ng hindi maipaliwanag. Sa pusod ng Capiz, sa isang liblib na baryo na naliligidan ng kagubatan at binabagtas ng isang malamlam na ilog, umiikot ang mga alamat ng mga nilalang ng dilim. Yun ang tinatawag nilang aswang. Sila ay sinasabing mga nilalang na nagtatago sa anyo ng karaniwang tao sa araw. Ngunit pagdating naman ng gabi ay nagbabagong anyo upang maghanap ng laman ng tao bilang pagkain. Ang baryo ng San Felipe, na kilala sa katahimikan at kalapit na gubat, ay nagsimulang baluti ng takot ng sunod-sunod ang mga misteryosong pagkawala ng mga tao. Ang baryo ng San Felipe ay isang payapang komunidad kung saan magkakakilala ang lahat sa kabila ng kahirapan. Ang mga residente ay naninirahan ng matiwasay at nagtutulungan. Subalit, nagsimula ang kwento ng isang batang lalaki ay natagpuan sa gilid ng ilog at wala na itong buhay at ang kanyang katawan ay wala na ang laman loob. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng malaking gulo sa baryo, takot at gulat. Isinisi ng ilan ito sa isang ligaw na hayop, ngunit ang matatanda ay nagsimulang magbulungan na ang aswang daw ang may gawa nito. Ang mga residente ay nagsimulang mag-ingat at nagsara ng mga bintana tuwing dapit hapon at naglalagay ng bawang at asin sa kanilang pintuan. Si Mang Rafael, isang magsasaka na nasa ika-5 dekada ng kanyang buhay, ay matagal nang naninirahan sa San Felipe kasama ang kanyang asawa, at ito ay si Aling Rosa at ang kanilang 2 anak na sina Tomas at Milagros. Ang kanilang tahanan ay malapit sa kagubatan, isang lugar na itinuturing na sagrado at mapanganib ng mga residente. Sa kabila ng takot, tuloy silang namuhay ng normal, ngunit unti-unti ang mga kakaibang pangyayari na nagsimulang gumambala sa kanilang buhay. Isang gabi, habang si Mang Rafael ay nagbabantay sa kanilang bakuran, nadinig niya ang tunog ng pagaspas ng pakpak mula sa kagubatan. Nang kanyang siyasatin ay wala siyang nakita, kundi ang mga bakas ng paa na tila isang hayop ang may gawa. Ngunit mas malaki kaysa karaniwan. Ang karanasang ito ay nagdulot ng pag-aalala sa kanya, ngunit pinili niyang huwag itong ikwento sa kanyang pamilya. Sa bawat linggo, may mga ulat ang mga nawawalang tao mula sa kalapit na baryo. Ang mga hayop sa kanilang sakahan ay natatagpuang wala ng laman ang mga tiyan, at ang mga tunog ng halimaw ay nadidinig sa gitna ng gabi. Ang baryo ay nagsimulang magdasal ng sama-sama at magsagawa ng ritual upang itaboy ang masasamang espiritu. Ang mga albularyo sa lugar ay nagbabala na ang aswang ay malapit lang daw at maaaring isa sa mga residente ng baryo ang nagtatago sa anyo nito.
Ang takot ay nagdulot sa pagkakahati-hati ng mga tao at ang bawat isa ay naging mapaghinala sa kanilang kapitbahay. Si Tomas na panganay na anak ni Mang Rafael ay isang masugid na mangangaso. Sa kabila ng babala ng kanyang mga magulang, madalas siyang pumasok sa kagubatan upang manghuli ng hayop. At isang araw, habang nasa gitna siya ng kagubatan, natagpuan niya ang isang kuweba na tila hindi pa natutuklasan ng kahit sino. Sa loob ng kuweba ay may kakaibang amoy na nabubulok at ang mga dingding nito ay may mga marka na parang kuko ng hayop. Sa gitna ng kuweba, nakita niya ang mga buto ng mga hayop at tao na magkakahalo. Sa takot niya ay agad siyang umalis at nagsumbong sa kanyang ama. Subalit, nang binalikan nila ang lugar na iyon kinabukasan, ang kuweba ay tila naglaho at wala ng bakas na mga buto. Habang tumatagal, unti-unting lumalabas ang mga tanda na ang baryo ay hindi ligtas mula sa aswang. Ang mga biktima ay dumadami at ang mga pangyayari ay lalong nagiging mas misteryoso. Si Mang Rafael ay nagsimulang magduda na sa kanyang mga kapitbahay, lalo na kay Aling Marta, isang matandang babae na kilala bilang tahimik at mapag-isa. Ang kanyang bahay ay malapit sa kagubatan at sinasabi ng ilan na nadidinig nila ang mga kakaibang tunog mula dito tuwing gabi. Ang baryo ay nahati sa pagitan ng mga naniniwala na si Aling Marta ay isang aswang at ang iba ay naniniwalang ito ay gawa lang ng ligaw na hayop. Ang atensyon ay umabot sa sukdulan ng si Aling Marta ay natagpuang patay sa kanyang bahay. Ngunit ang kanyang katawan ay tila hindi karaniwang inatake. Sa halip, ito ay parang sinunog mula sa loob. Si Mang Rafael, kasama ang ilang matatapang na residente, ay nagdesisyong sugpuin ng aswang sa kanilang baryo. Sa tulong ng isang albularyo, naghanda sila ng mga armas na may langis na nagbabaga, bawang at asin. Nagsimula silang magbantay tuwing gabi at handang harapin ang anuman sa dilim. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, ang aswang ay muling lumitaw sa gitna ng kagubatan. Nagkaroon ng matinding sagupaan. Ang aswang ay isang nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo. Mayroon itong mahabang buhok, matutulis na kuko, mga pakpak at mga matang nagbabaga sa dilim. Sa kabila ng takot ay nagawa nilang sugatan itong, ngunit bago nila ito tuluyang mapatay ay tumakas ito papunta sa kalaliman ng kagubatan. Sa pagsikat ng araw, natagpuan nila ang katawan ng isang residente ng baryo sa gilid ng kagubatan, at ito ay si Aling Nita na matagal nang pinagbibintangang aswang. Subalit ang kanyang katawan ay tila biktima din ng nilalang. Napagtanto nilang hindi lamang isa ang aswang sa kanilang baryo, pero hanggang ngayon ay hindi pa din nila alam kung sino ang tunay na aswang. Kaya naman kami ng pamilya ko ay nagdesisyon ng lumipat ng lugar sa takot na baka ang buhay namin ay malagay lamang sa panganib. Dahil po sa aming pag-alis, ngayon po ay wala na akong alam o balita pa sa nangyayari sa baryo ng San Felipe. Ang lugar po na ito ay itago na lang natin sa kanayunan ng Sitio Malitbog. Ang kagubatan po ay nagsisilbing parehong tagapagbigay at tagapagbantay ng kanilang mga buhay. Ang mga puno po nito ay mataas at matitibay. Ang mga ugat po nito ay parang mga ugat ng kasaysayan ng baryo. Ngunit sa likod po ng kagandahan nito ay may mga lihim po na itinatago.
Mga anino ng nakaraan na hindi kailanman nabura. Isa sa mga alamat na palaging binabanggit ay ang tungkol sa isang nilalang na nagtatago po sa dilim. At ito ay isa daw na tiktik. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jerry. At ayon po sa matatanda, ang tiktik ay hindi basta isang aswang. Ito daw ay pinakamahusay sa kanilang uri. May kakayahang magpalito ng anyo na isang ibon at lumipad sa kalangitan nang hindi napapansin. Ang kanyang layunin daw ay malinaw, manghuli ng mahihina, lalo na ang mga buntis at kanilang hindi pa isinisilang na mga anak. Kapag daw nadidinig mo na ang kanyang tunog ng tiktik, ito do'y senyalis na may biktima na siyang tutugisin. Isang gabi po ng Agosto, sa panahon po ng kabilugan ng buwan, nagsimulang kumalat ang takot po sa baryo. Si Mang Efren po, na matagal nang magsasaka, ay nakakadinig ng kakaibang tunog mula sa kanyang bubungan. Sa una daw ay inakala niyang ito ay hangin lamang. Ngunit habang tumatagal daw, ang tunog ay nagiging malinaw. Ang kanyang nadidinig daw ay parang tunog ng isang tiktik at tila ito'y paikot-ikot sa ibabaw ng kanilang bahay. Kinabukasan, natagpuan nila ang kanilang alagang manok na wala ng buhay. Ang katawan nito ay walang sugat, ngunit ang lamang loob ay nawala na. Isang eksperto sa hayop ang nagsabi na ito daw ay gawa ng isang predator, ngunit para sa mga matatanda, ito ay gawa ng isang tiktik. Ang balita po ay nabilis na kumalat at ang takot ay mas nanaig po sa aming lahat. Sa loob po ng mga sumunod na araw, sunod-sunod po ang mga insidente. Sa bahay po ni Aling Lorna, isang buntis po na 8 buwan, naramdaman niya ang malamig daw po na hangin na tila pumapasok sa kanyang kwarto kahit naman nakasara ang mga bintana. Nagising siya sa isang panaginip kung saan ang isang malaking ibon ay nakatingin daw sa kanya mula sa itaas. Hindi daw nagtagal, siya daw ay nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Ang albularyo po ng baryo na si Mang Elpidio ay tinawag upang suriin po siya. At ayon po sa kanya, ang kanyang kondisyon ay hindi gawa ng karaniwang sakit, kundi gawa daw po ng hagod ng isang tiktik, ang halimaw daw na naglalaway sa kanyang dinadala. At ito daw ay nagpapahiwatig ng isang matinding panganib. Habang ang takot ay patuloy na bumabalot po sa sitio Malitbog, nagpasya po ang ilang matatapang na lalaki na magtungo sa kagubatan upang alamin po ang pinagmulan ng tiktik. Pinangunahan ni Mang Efren ang paghahanap kasama ang ilang kabataan na armado po ng mga itak, sulo at mga bote ng langis ng niyog na biniyayaan pa ng isang albularyo. At habang naglalakad sila sa masukal na kagubatan, naramdaman nila ang bigat ng kapaligiran. Ang hangin daw ay tila malamig at matindi, at ang bawat tunog ay nagdudulot ng kilabot po sa kanilang mga buto. Sa gitna po ng kagubatan, natagpuan nila ang isang lumang kubo na natatakpan ng lumot at mga baging. Sa loob daw nito, may nakita silang mga bakas ng ritual, mga buto, mga simbolo na nakaukit sa sahig, at mga garapon na puno ng likidong kulay pula. Sa gabing iyon, habang sila po ay nagbabantay, nadinig nila ang tunog ng tiktik mula sa taas ng mga punong kahoy. Ang tunog daw ay tila paikot-ikot at ang nilalang ay tila naglalaro sa kanila. Nang itaas nila ang kanilang mga sulo, isang malabong anyo ng isang ibon na may pulang mata at mahahabang kuko ang kanilang nakita. Ngunit bago pa daw sila makalapit, ang nilalang daw ay mabilis na lumipad palayo at nag-iiwan ng matinis na sigaw.
Ang baryo daw ay naging parang isang kuta. Ang bawat bahay ay nilagyan ng bawang at asin habang ang mga lalaki ay nagbabantay tuwing gabi. Ngunit kahit gaano sila kahanda, ang tiktik ay patuloy na bumabalik. Ang kanyang mga biktima ay hindi lamang hayop kundi pati mga tao. Ang bawat pag-atake ay nagdudulot ng mas matinding takot at bighati. Sa huli ay napilitan ng mga residente na gumawa ng plano upang labanan po ang halimaw. Sa tulong din po ng albularyo ay naghanda sila ng ritual upang tukuyin ang pinagmulan ng tiktik. Ang ritual ay nagresulta sa isang nakakagimbal na revelasyon dahil ang tiktik ay hindi isang dayuhan. Ito'y isang tao sa baryo na nagtatago sa anyo ng halimaw. Ang grupo po ay nagpunta sa kubo ni Lola Inang, isang matandang babae na kilala sa baryo bilang mahiyain at lagi lang siya mag-isa na nakatira doon. Doon po sa kanyang kubo ay nag-iisa siya. Natagpuan nila to doon at may mga ebidensya ng kanyang kaugnayan sa tiktik. Yung mga nakita daw po ay mga garapo ng dugo, mga alahas na pagmamayari ng mga nawawalang tao, at isang malawak na itim na tela na may mga kakaibang simbolo. Sa ilalim ng isang malaking puno sa kagubatan, natagpuan nila si Lola Inang. Ang kanyang anyo ay nagbago. Ang kanyang balat ay nagkakakaliskis. Ang kanyang mga mata ay kulay pula at ang kanyang mga kuko ay matutulis. Ang kanyang huling sigaw ay puno ng galit at sakit bago po siya tuluyang natalo ng mga residente. Matapos ng matinding sagupaan po nila ay muling bumalik ang katahimikan sa sitio Malikbog. Ngunit sa bawat sulok po ng baryo may naiwan pa ding takot na baka may pamilya pa si Lola Inang at katulad din niya na isa ding tiktik o aswang. Kaya patuloy pa rin po ang takot sa lugar namin. Pero sa taong itong kasalukuyan, medyo naging tahimik na po ang lugar namin. Paminsan-minsan ay bumibisita pa ako sa aming probinsya. Pero ngayon po ay nagtatrabaho na po ako dito sa Maynila. Pero pagdating po ng Disyembre ay uuwi po ako sa amin. Makikibalita po ako kung ano na po ang nanggaganap o may aswang pa ba o tiktik ang nagpaparamdam sa lugar namin. Sa gitna ng Maynila, ang kasiyahan at ingay ng lungsod ay parang pintig ng isang buhay na mekanismo. Ang mga gusali ay tila nakikipagpaligsahan sa langit. Ang mga tao ay nagmamadali sa bawat sulok po ng kalsada. At ang mga liwanag ng mga signage ay parang patuloy na umaapoy. Ngunit sa kabila po ng teknolohiya at kaunlaran ay may mga lihim po na nananatili. Mga kwento ng kababalaghan na umiiral sa anino ng modernidad. Itago na lang po natin sa Barangay San Telmo na isa sa mga masikip na lugar sa Maynila. Kilala po sa masiglang palengke. Makikitid po ang eskinita at malapit ang kapitbahayan. Bagamat puno ng buhay ang paligid, may mga bahagi po ng barangay na iniiwasan ng karamihan. Ang luma pong gusali sa may dulo ng Kalye Miranda. Ang gusaling ito ay nakatayo ng marangal noong panahon ng Espanyol. Ngunit ngayon po ay bakante na tila naghihintay ng panibagong yugto ng kwento. Ayon po sa matatanda ay may kakaibang presensya ang naninirahan po dito. Ako po si Carlo. Ang lahat po ay nagsimula noong isang gabi na may isang batang babae na ang pangalan po ay Maylin nang nawawala. Siya po ay huling nakita na naglalaro sa tabi ng lumang gusali kasama po ang kanyang mga kaibigan. Ngunit nang sumapit po ang dilim ay hindi po siya nakabalik. Kinabukasan, tagpuan po ang kanyang sapatos sa harapan po ng gusali at basang-basa po ng dugo.
Ang buong barangay ay nabalot po ng takot at habang nag-iimbestiga ang pulisya, kumalat ang bulong-bulungan na ang pagkawala daw po ni Mylene ay gawa ng isang halimaw. Isang aswang na naninirahan sa loob ng gusali. Ang bawat pamilya ay nag-ingat ng higit pa, lalong-lalo na ang mga magulang na maliliit na bata. Sa sumunod na mga linggo, nagsimulang magreklamo ang mga residente tungkol sa kakaibang amoy na nagmumula sa lumang gusali. Ang amoy na tila nabubulok na karne na umabot sa buong kalye ng Kalye Miranda. Ang mga taong naglalakad malapit dito ay nagsasabing parang may mga mata sa kadiliman na nakamasid sa kanila. At pagdating po ng gabi, habang nagbabantay ang mga tanod sa barangay, nadinig nila ang tunog ng mga paa na tila kumakaladkad sa sahig ng gusali. Nang kanila pong siyasatin gamit ang kanilang flashlight, wala po silang nakita kundi alikabok at lumang kahoy. Ngunit ang malamig na hangin na dumaloy mula sa loob ay tila nagdala ng bulong ng mga kaluluwa at ang kanilang mga balat ay nagsipangilabot. Hindi po nagtagal, may naiulat na isa pang pagkawala ang nangyari. Si Mang Ernesto po, isang magtataho. Hindi siya nakauwi mula sa kanyang regular na ruta. Ang kanyang kariton ay natagpuan sa tabi ng lumang gusali, ngunit wala ng bakas. Ang kanyang pamilya ay naghahanap ng walang tigil, ngunit parang ang lupa mismo ay nilamon siya. Ang mga albularyo mula sa ibang lugar ay dumating upang magbigay ng kanilang tulong. Ayon sa kanila, ang lugar ay may malakas na negatibong enerhiya at mayroong presensya ng isang nilalang na nagtatago sa may dilim. At ang kanilang babala, huwag lumapit sa gusali tuwing kabilugan ng buwan. Sa isa pang gabi ng kabilugan ng buwan ay isa pang grupo ng kabataan po ang nagpasya na magtungo sa gusali upang alamin ang katotohanan. Gamit ang kanilang mga cellphone bilang ilaw, sila po ay naglakad papunta sa loob ng gusali. Ngunit habang palalim ng palalim sa gusali, ang kanilang liwanag ay tila nawawala na parang nilalamon ng dilim. Sa isang silid po doon, natagpuan nila ang isang altar na puno ng kakaibang mga bangka. Natagpuan nila ang isang altar na puno ng kakaibang mga bagay, tulad ng buto, kandila at mga garapon na puno ng pulang likido. Bago nila maintindihan ang kanilang nakikita, nadinig nila ang isang malalim na ungol mula sa itaas. Nang tignan nila, nakita nila ang isang nilalang na may mahahabang kuko, pulang mga mata at baluktot na anyo. Ang ilan po sa kanila ay tumakbo palayo, ngunit ang isa ay hindi pinalad. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong gusali habang siya ay hinila ng nilalang papunta sa kadiliman. Ang takot po ay umabot ng sukdulan. Ang mga residente po sa barangay ay nagpasya na tapusin na ang kasamaan. Sa tulong ng mga otoridad, nagsagawa sila ng ritual sa paligid ng gusali. Nagsindi sila ng mga kandila at nagbuhos ng banal na tubig at nagdasal upang itaboy ang halimaw. Ngunit habang ginagawa nila ito, nadinig nila ang nakakakilabot na ungol mula sa loob ng gusali. Ang aswang po ay hindi handang sumuko. Lumabas ito mula sa kadiliman, galit na galit at handang lumaban. Ang kanyang anyo ay hindi maipaliwanag ng mga salita kung ano ang eksplanasyon nito ng kanyang itsura. Ito ay tila pagsasama-sama ng tao, hayop at demonyo. Mahirap pong ipaliwanag eh. Ang mga lalaki po ng barangay ay armado po ng itak. Meron pa nga po nagdala ng asin at bawang at humarap po sa halimaw. Ang kanilang takot ay napalitan ng tapang dahil alam nilang ang kanilang pamilya at komunidad ay nasa panganib.
Ang laban po ay nagtagal ng ilang oras, ngunit sa tulong po ng dasal at kanilang mga armas ay napigilan nila ang halimaw. Ang aswang ay napilitan ng bumalik sa gusali, kung saan ito nasunog ng tuluyan nang sindihan po ng apoy ang lugar. Ibig sabihin po, sinunog nila ang buong gusali upang mapatay ang aswang. Ang sigaw po ng halimaw ay umalingaw-ngaw hanggang sa mawala ito ng tuluyan. Matapos po ang insidente, ang lumang gusali ay ganap na po na giniba, at sa lugar nito ay itinayo ang isang parke. Ngunit kahit nawala na ang pisikal na anyo ng gusali, ang kwento po na nangyari dito ay nanatili. Ang mga tao po sa barangay na ito ay nanatiling maingat, at ang kanilang kwento ang nagsilbing babala sa iba pang mga barangay sa Maynila. Istorya Tagalog Horror Stories.